7,641 islands, 82 provinces, 1,493 municipalities, and 149 cities. Yan meron ang Pilipinas. But aside from these numbers, you know that Philippines has a lot to offer when it comes to beautiful tourist destinations like Puerto Princesa Underground River, that among the 7 wonders of nature, the perfect shape of Mayong volcano in Albay, and the unique geological formation over 1,200 cone-shape in province of Bohol, and the white sand beach of Boracay. And that is a huge reason why I decided to do the Philippine Loop again. To rediscover, to explore, and to reshare to all of you how beautiful the Philippines is. Use my bike, I will be travel our country again. So join me as I travel the breathtaking beauty of our country known as Pearl of the Orient, the Philippines. This is Kiko Kalakasan from Pasig City, and this is Philippine Loop. Good morning guys, nandito ako ngayon sa may Banggi, Ilocos Norte, at dito mag-umpisa ang pandalawang linggo kong takbuhan sa aking pag-Philippine Loop, kaya samahan nyo ako sa Padjak. Mula sa bayan ng Banggi, isang maliit na komunidad sa probinsya ng Ilocos Norte, nagsimula ang panglabing araw na aking pagpapadjak. At sa di nga kalayuan, nakita ko ang mga bundok na kailangan kong malampasan para marating ang kabilang probinsya, ang probinsya ng Cagayan. At may madaan akong tulay, nakita ko na ang arko ng Pagudpod. Ang arko na pinapangarap ng mga siklista na mapuntahan. Parang Lanao, napakalapit ko na sa arko. Ayan ang arko. Touchdown, Pagudpod, bawal mag-ingay. Isa ito sa mga arko na gustong-gusto ng mga siklista at mga motorista na puntahan. Sabi nga, simplicity is beauty. Ganyan ang arko na yan. Simple lang pero maganda. Kaya marami nag-stop over dyan para mag-picture. Pagtapos kong magpahinga sa harap ng arko ay bumilak na ulit ako ng kalsada para ipagpatuloy ang aking pagpadjak. Pero malakas ng hangin. Kailangan ko muna malampasan ang 8 kilometrong ahon para marating ang Patapat Bridge. Pero okay lang naman kahit mahirap kasi nataan kayo sa napakaraming mga windmills. At yung maaahon ko na, ito na ang Patapat Bridge. Isa sa mga pamosong tulay ng Pilipinas, ang Patapat Bridge. Kung noon, pangatlo siya sa pinakamahabang tulay ng Pilipinas, ngayon paglima na lang dahil nga sa nagkaroon ng build project. Kaya nabago ang listahan ng mga tulay ng Pilipinas. Kung noon, ang Sununica Bridge ang siyang pinakamahabang tulay, ngayon pangatlo na lang. At ang naghahari at number 1 ngayon sa listahan ng mga tulay ay walang iba kundi makikita sa Cebu. At nag-flashback uli ang kabataan ko nung nakita ko si Manong na pinapaikot ang mga yelo sa balde para gawing ice scramble. Hindi uso ang Magnum sa amin nung araw. Ice scramble lang, okay na. Makikita nyo si Manong na nagtitid ng ice scramble sa gitna ng Patapat Bridge. 50 pesos, may kamahalan pero okay lang, tulong na rin kay Manong. Kurbada ang Patapat Bridge kung saan nakaharap sa West Philippine Sea at sa gilid nito may malawak na bundok. At may magandang waterfalls na hindi pwedeng paliguan, ewan ko bakit. Tapos nilisan ko ng Patapat Bridge at dumiretso naman ako sa paraiso ni Juan. Akala nyo maganda dyan, sa bungad lang yan, pero ganito talaga ang itsura niyan pag narating nyo ng gitna. Lubak-lubak ang mga kalsada na anytime pwede magkaroon ng landslide. Kaya kapag dumaan kayo rito, huwag niyong tatagalin ang inyong mga helmet kasi baka may mga falling debris na bigla na bumagsak. Isa itong bundok na biktima ng illegal logging. Kaya ngayon, pilit isinasalba ng mga construction worker para maiwasan ang tuluyang pagguho ng bundok. Ang mga construction worker na katulad ko, oo, hindi ko dinlay, minsan naging construction worker. Sabi ng karamihan, hindi nakapag-aral, kaya kinabagsakan construction worker. Pero tandaan nyo rin sana kung wala kayong mga construction worker, wala kayong mga bahay, walang mga building, walang mga kung ano-anong mga establishmento. Kami mga construction worker na hinahamak-hamak nyo, nabuwis buhay na nagtatrabaho para lang makagawa ng mga gusali at para isalba na rin ang mga binaboy ng may mga aral umano na magnanakaw sa kaban ng bayan. Minsan, okay nang wala kang aral, huwag ka lang magnanakaw. Dahil sa realidad dati mga Pilipino, ang totoong magnanakaw ay ang mga may aral. At kung may kasalanan mga construction worker, yun ay sinampal na kami ng kahirapan.
Tsaka hindi naman lahat ng construction workers illiterate, no? Hello? Nag-aaral naman ako sa BUP, yun nga lang hindi ko natapos. Hanggang makababa na ako ng bundok at nadaanan ko na ang bayan ng Adams, ang pinakadulong bayan sa probinsya ng Ilocos Norte. At dito, na-appreciate ko ang ganda ng bayan ng Adams. May mga malino ng ilog, ang gandang waterfalls at hindi ang mga palayan. Yan ang kapo ng Adams. Tapos, 6 na kilometrong ahon sa Calvario. Puro siko na ahon ang kalsada rito. Isang isolated na bundok sa probinsya ng Ilocos Norte. Walang kabahay-bahay, bihirang daanan ng mga sakyan. Guys, nandito na ako Kaya sa kapag nasiraan ka ng bisikleta o boundary sakyan dito, iyak ka talaga. ng probinsya ng Ilocos Kasi Norte. wala kang This time, mahingi papasok ng naman tayo tulong. sa probinsya ng Cagayan. Ito ng arko. Ayun, goodbye for now, Ilocos Norte. And welcome to province of Cagayan. This time, wala nang ahon. Puro lusong na. Hanggang sa Martin ko ang bayan ng Santa Praxedes. Tapos, ahon ulit. Hanggang sa marating ko na ang bayan ng Claveria at dito na ako nagpahinga. At yan ang kwento sa likod ng pang-14 na araw ko sa kalsada. Maraming salamat sa panood and God bless.